introducing first. Fighting out of the blue corner, wearing white with red and blue. Official weight, 115.1 pounds. Professional record, 7 victories. Only 3 defeats, with 4 of his victories coming by way of knockout. Proudly representing Hearthstone Bonus Boxing Stable, ladies and gentlemen, Hilario Hernanda. And his opponent across the ring. Fighting out of the red corner, wearing white with black. Official weight, 115.1 pounds. Professional record, also an outstanding one. 7 victories, only 2 defeats, with 4 of his victories coming by way of knockout. Proudly representing Ilorde plus BF, ladies and gentlemen, here is Christian Legande. Once again, to give instructions for his referee, Elmer Costillas. Round number 1. Alright. So si Hilario Ginanda, siya po yung may pattern yung shorts na puti din. Tapos may hardstone na logo dun sa likod ng shorts. And then si Legane naman is wearing the white shorts with black trim. Action agad from our 115 pounds na boxers, Legane, through a jab. Nagsusukatan pa yung dalawa. Okay, so that's a right for Legane. Another right, isa sa body. Matitindi yung pinakawalan doon ni Legane. Tingnan natin kung paano yung tinanggap ni Ginanda. Mukhang pumasok doon si Legane, yung kanan niya. Right now, nakakakita tayo ng success sa pagpasok ni Legane, Tingnan natin kung mapagpapatuloy niya to. Uy, nagpakawala si Legane doon ng kaliwa. Mukhang tumama siya, sa kaliwang, sa kanang pisngi ni Ginanda. Pero still we're seeing a composed Ginanda, so mukhang kondisyon naman siya. Legane so far is using yung kanyang pag-pivot para medyo makakontrol ng anggulo. Isa sa katawan. Isa pa. Maganda yung mga nakikita nating patama galing kay Legane so far. Pero hindi nagpapauli si Ginanda. Meron pa rin siyang sagot. A few touch jabs galing kay Legane. Mukhang meron siyang niluluto, Tingnan natin kung filler lang ba yun or pakagat sa bibitawan ni Legane. And a few. O yun. Meron pala siyang hinahandang overhand. End of round 1, guys. AG Garcesa, nag-start po tayo nung 9 AM. Bali yung napapanood nyo po ngayon ay part na nung PM bouts o yung
afternoon bouts na po ito. Ito po yung pang 17th. Seconds out. Second round. So far, Alvin, ang nagugustuhan ko kay Axman yung relax na bitaw ni ano no, yung relax na bitaw niya. Lalo na yung sa kaliwa. Uy. Ayan, sa mga audiences natin na boxers din, anong opinion nyo? Pagka ganyan yung fighting stance, ano bang advantage? If you have yung kaliwa yung kamay relaxed, ano yung karaniwang kagandahan yan? Or pwede rin cons? Kasi right now, evident siya ngayon dito sa Genanda versus Legane. Si Genanda is utilizing yung dalawa talaga hands up. At si Legane naman is utilizing yung nakababa niyang kaliwa. Ayun, agree kay Ricamonte. Okay din yung yung timing na pinapakita ni Axman. Genanda being patient. And right now he's on the attack. Last 10 seconds. End of the second round. Seconds out. Third round. Third round na po natin for a scheduled na 10 round bout. Legane versus Genanda. Si Legane po is from Elorde Plus BF, Paranaque, and si Genanda is from Hardstone Monis,
boxing stable. Nagbato si Genanda sa katawan ni Legane doon, ano, although mukhang na-block kanina doon sa ropes. Uy. Slip daw, sabi ni Ref Costillas. Double jab from Legane. Trying to get inside again. Uy. Nakatama din si Genanda. 1-2. Matinding sukatan yung nangyayari dito, guys. Oops. Nagbato na si Genanda. End of third. End of third round. Para sa mga kakatunin pa lang, ang pinapanood nyo po ngayon ay UKC Showdown, brought to you by UKC Promotions at RCT Promotions sa Hong Kong. So collab po ito, no? Pilipinas at Hong Kong, and also PCSO, ang isa sa ating mga main presenter for today's event. Seconds out. Fourth round. Legane trying to set up yung distansya. At mukhang nire-respeto rin to niya, no? Genanda, hindi siya basta-basta pumapasok. Talagang nagtatimingan yung dalawa. Sumubok dun si Legane ng body. And right now, Genanda is on the attack. Although walang masyadong significant blows pa sa recent na exchanges, ano.
So guys, kung napapansin nyo, medyo tahimik ngayon sa sa mismong live stream natin. Ganon din sa mismong sa mismong venue. Nagfo-focus din yung mga kasama nating audiences right now when watching. Parang kumbaga anything can happen base dito sa galawan ng dalawa nating boksingero eh. Right overhand galing kanina kay Genanda dun sa neutral corner. Uy. And of course, Sumubok pa mag-capitalize kanina si Legane nung medyo na-distract. Doon si Genanda, not sure lang kung ano yung ikina-distract niya kanina. Mukhang may tumama na hindi siya nag-agree. Kaya kanina medyo nagkaroon siya ng pag-pause. Pero buti na lang end na nung ating round 4. seconds out. Fifth round. So guys, this is the 5th round. Legane versus Genanda. Si Legane po yung naka-white with black trim. Si Genanda naman yung white shorts na merong pattern. So far, mula nung rounds 1 to 4, nagbabalikan lang ng bitaw tong dalawa. Kaya, kung nakikinig kayo kanina, sabi ko rin sa inyo, matindi ang katahimikan dito at napapafocus yung ating mga audiences on what's about to happen. Nagpakawala dun si Axman ng kanan, although hindi ito lumand ng solid. Genanda throwing that double jab. Kaso medyo naantala kasi paatras si Legane, hindi niya na ituloy. Nakalusot yung jab doon ni Legane. Uy, pumasok yung kaliwa doon ni Legane. Pero bumalik si Genanda nung mga kaliwat kanan niya. Double jab again kanina from Genanda. Pasok ulit yung kanan doon ni Legane.
End of the fifth round. End of the fifth round, guys. Thank you po sa feedback, Mr. Romero. Sige, papacheck po natin. Hindi ko alam kung dahil medyo ano lang talaga, no, medyo silent ngayon yung ano, yung laban, wala masyadong reaction din yung audiences natin. I'll check if it's because na hindi nagsalita kanina or walang naririnig. Ayan. So far guys, ano, okay naman daw yung audio natin. But again, salamat sa feedback. Seconds out. Sixth round. So guys, this is the sixth round. So again, si Legane, pumasok siya sa laban na to na may solid na 7 wins, 2 losses at 3 draw sa kanyang record. At si Ginanda naman ay may 7 wins, 3 losses, at wala pa siyang draw. 4 dyan ay KO. Kaya kung mapapansin nyo, no, yung nakikita natin sa papel, it also reflects here. Kasi pareho silang may 4 KO sa kanilang mga panalo. So, hindi lang ito sa papel evenly match. Pati sa napapanood natin right now, mukhang nagtatranslate yung nakikita natin dun sa record. So kung tutuusin guys, nandito pa lang tayo sa ano, almost kalahati nung kanilang laban. Kasi 10 rounds ito. So far consistent yung pacing nila, no? Sukatan and then batuhan. Ganun yung karaniwan nakikita nating routine from rounds 1 to 5 hanggang ngayon sa 6th round. At ang mapapansin nyo naman kay Axman, ang karaniwang galaw niya mula nung mga previous rounds din is he's circling around the ring. Samantalang si Ginanda naman is focused kung saan umiikot si Legane. Patuloy lang yung kanyang yung atake at sukat. But right now, para nagbabago ng pacing si Legane. Both hands down and then bigla siyang babato and then mag-out. End of 6. Seconds out. Now guys, ito na yung 7th round. At ito na yung umpisa ng ating championship rounds, So importante ito nga natitirang 3 rounds
lalo na dun sa mga nasaksihan natin. I don't know how you're scoring this or even our judges, but right now I'm seeing medyo even sa mata ko. So, mentioning that this is the start of the championship rounds, kumbaga, ito yung mga deciding rounds para dito sa dalawang boksingero natin. Ay, nakikita pa rin natin yung pattern, yung mga pasok ni Legane. Laging talaga hanggat maaari, sukat na sukat siya sa distansya. Pagbato, atras, which is very basic but very effective. At mahirap din yun gawin with a matinding oposisyon katulad ni Genanda, no? Pagkatapos magpakawala ng around 2 to 3 na jab ni Legane, touch jab, bigla siya nagbato kanina nung kanan. And again, like what I mentioned earlier, he's circling the ring. So, para dun sa mga manonood natin na nag-iisip o kaya na papuzzle why is a boxer doing this, it's to control the angles. Kasi pag ikaw yung sumisircle sa isang kalaban mo, opponent mo sa boxing, nauuna ka dun sa espasyo, you're circling, mas may advantage ka kasi nakaposisyon ka na agad. Habang kung siya ay sumusunod sa'yo, yung split second din na nagtuturn pa lang siya, pwede kang bumitaw. Kaya dun pumapasok yung yung sinasabi natin na timing. Na simple lang pakinggan pero it's hard to do. Ayun, tulad nun, nauna si Legane sa posisyon, nagbato siya ng kaliwa. Yun yung mga isa sa mga example nung advantage pag nauuna ka sa posisyon. Ayan, Sir CJ, so far po ba, mas okay na yung yung sound natin? Naririnig na? And syempre, we also have troubleshooting here, but malaking tulong yung feedback nyo sa live audiences. If okay sa inyo yung ating sound, kung malinaw at consistent. End of 7. End of the 7th round. Maganda rin yung binanggit nyo, Mr. Dines Tupas, kung pagbabasehan lang yung rounds, oo, may factor talaga yung stamina sa boxing kasi ang design ng laro ay mas matagal. Although, syempre, iba naman yung stamina at endurance required sa design ng laro ng MMA kasi design dito para mas maging explosive, tsaka iba yung bahagi ng katawan na involved yung target, tsaka yung mga kumbaga weapon mo. So hindi siya directly comparable, pero tama din naman yung binabanggit nyo in terms of yung tagal. Magandang punto po yan. Second down. 8th round. Start of round 8, atake agad si Legane. Mukhang narinig ni Legane kanina na championship rounds na or baka instruction sa kanya ng kanyang corner to be more aggressive for this round. Kung mapapansin nyo rin right now, hindi na ito yung Legane kanina na sukat-sukat. Pumapasok talaga siya at kanina nakita nyo sumisiksik siya dun sa sa ropes bumibitaw siya. So far this is working for him bitaw atras and then ikutan si Genanda. Nakatama dun si Genanda at pasugod siyang sumusunto kanina.
Nakatama si Ginanda doon, kaliwa sa kanang panga ni Legande. Chine-check po ni Ref Costillas yung ating mga fighter, ano. Mukhang wala namang cut. Uy. Break. Nakatama doon si Legane sa kaliwa ni Ginanda, no, sa baba. Tumama yung kanyang kanan. At ngayon nagsusukatan silang ulit. Legane trying to penetrate, mukhang pumasok yung kanan. So after nito guys, meron pa tayo mga pasabog, ano. Yung pang 18 bout natin, si Raymond Poon versus Enrique Magsalin for the WBF regional title. So that's up next. At meron pa tayo si Jerry De Vera versus Carl Jeffrey Basil for the PBF light flyweight interim title. And we also have our co-main event, 6 rounds for 138 pounds. And on the Takahashi 8th round. versus Mark Janyap. At syempre, yung ating main event, yung IBF Pan-Pacific Bantamweight title, paglalabanan yan ni Rex the Wonder Kid Cho at si Genesis Libranza. Abangan nyo. Right now, papasok na tayo sa round 9 ng Legane versus Genanda. Oo, salamat kay kay Manok Ilahas. Hindi ko nakita kung ano yung comment before that, but yes, factor 'yon, no. If you're watching live, there's a possibility na iba yung nasasaksihan mo versus dun sa selected angles lang pag nanonood ka sa live stream. End of the bout. Nako guys, tapos na po yung laban. Mukhang nag-retire po sa corner si Genanda. Kung di ako nagkakamali, Legane won the fight. Let's wait for the announcement. Yun yung pinag-uusapan natin kanina, nabanggit ni Manok Ilahas, ano? Medyo iba kasi pag nandito ka sa live, kaya nga yung dito yung nasabi ni Mr. Efren Tulawe, wala na si Legane, pero when you're inside the ring or if you're watching here, medyo iba yung yung iba-iba yung yung nagiging reaction ng fighter, even the audiences, even the judges. So right now we have witnessed, maaaring yung nakikita mo, ang opinion mo sa live stream ay sa isang panig, pero yung pala yung panig sa kabila meron ng nararamdaman. So sometimes looks can be deceiving, ano. So yun yung nasaksihan natin right now.
Ladies and gentlemen, by the end of the 8th round, as advised by the ring physician, due to injury, we have a winner by technical knockout. Your winner, Christian Lee.